On 1 John chapter 3, he that born of God cannot commit sin. Yes. Because the sin of God remaineth in him. Sino yung him? Ako yun. Kayo yun. Ipinanganak ka na ba sa kaharian ng Diyos? Yes. Yes. Hindi ko kailangan makita at mapasok ang kaharian ng Diyos dahil ang kaharian ng Diyos nasa akin na. Praise the Lord. Amen. Amen. This is the Third Testament book and all the other books are just from this book now. Yung mga aklat nila ay hatulan natin mga kapatid. Pag pumasok man ako doon sa inhabitable temporal earth, upright temporal earth mga kapatid, bit ko to plagues and bias. Sabihin ng mga kabataan doon, saan ka galing lo? Galing ako ng Sunset Mountain. Kami ang original. Kami ang nag-umpisa. Meron na pong email. Email at? No. Website. Ang LCF Philippines. Araw-araw nandyan si brother ito. Meron na po tayong LCF website ng LCF Philippines. Punta kayo doon at tinatrabaho na namin ang lahat ng beses ni Brother Don from 2008 hanggang 2012 ipapasok lahat dyan. Pwede na kayong gumawa ng sarili ng libro kahit hindi na kayo humihingi kay Pastor. Sabi namin, huwag niyong masamain, Pastor, kung meron man kami ginagawa, gusto lang namin makatulong sa body. Sabi kahapon ni Pastor Isin, magagalak si Pastor Edwin kapag ginawa natin yun. Dahil malaking kabawasan sa bigat ng kanyang pinapasan niya. Can you say, praise the Lord? Huwag nating iatang sa isang tao lamang ang responsibilidad na ng pagpuproduce ng mga libro, mga kapatid. Kapag mayroong blessings, hallelujah, kinausap ka ng wordman mo, pumunta ka sa website, gumawa ka ng isang libro, ibigay mo sa kapatid. Do it! Amen. Gawin niyo. Hindi pwedeng sarilinin lamang ng isang tao ang aklat na ito dahil itong aklat na ito, ang mensahe na nakasulat sa aklat na ito ay para sa atin lahat. Amen. Naintindihan niyo? Naintindihan ba natin? Amen. Hallelujah. This Testament book, this Third Testament book, and all other books are just, sabi ng Bible, sabi ng Scripture, sabi ng word, ng quotation, from this book now. It was March 17, 1963 that covers of the new book were opened by our prophet, and he opened the covers of this book in humility and reverence with a message titled God Hiding Himself in Simplicity, then revealing Himself in the same. God is hiding in simplicity. Sabi ni Brother Don Pater, simple things is the best thing. Amen. Mabuti na rin simple tayong tao. Amen. Simple. Pag sinabi mong simple, hindi yung represent ng fanatics. Iba yung simple sa fanatics. Right. Kasi yung fanatiko, ano ba yung sabi ng fanatiko? Pag sinabi mong fanatiko, uma-idol ng tao. Pag sinabi, doon lang ako. Siya lang pakikinggan ko. Fanatiko yan. Kay Brother Don Parnell lang kami. Hindi namin kailangan ng 5-fold. Fanatiko yan. Are you with me? Kay Pastor Lloyd lang ako. Hindi ako mag-recognize ng ibang pastor. Fanatiko yan. Sabi ko nga kahapon, kapag nag-set kami ng mga deacons, yung mga deacons yung sinet namin sa meeting, hindi yung deacon ni Pastor Edwin, hindi lang niya pastor si Pastor Edwin, kundi pastor niya ang lahat. Kapag nakita niyo na isang third coming pastor na nangaral sa mensahe ito, pastor din ninyo yun. Amen? Huwag tayo maglagay ng isang napakalaking barriers, mga kapatid, at bakod na kapag sinabi, LCF Baisa lang kami, LCF lang kami, hindi na namin kailan. No, that is not our purpose here. Hindi tayo nagtatayo ng ganong klase mga espiritu ang atin dito, mga kapatid. Hallelujah. Kilalanin ninyo ako bilang pastor, kilalanin ninyo kapag tayo nakita kayo isang third coming pastor na nangaral ng mensahe.
Praise God. The seven seals were revealed, shutting up the old dispensation. Okay? The seven seals. Yun ang sabi ni Brother Branham, the seven seals is the end of all things. The end of the struggling nature. The end of time. Ibig sabihin yung end of time. That is the time that the eternity and the time blend together. Can you say amen? Amen. The seven seals. Hallelujah. Sabi ng prophet. We reveal and shutting up the old dispensation. This is now the new dispensation. This is the third book, the third testament. This is the another age. This is our age. Dapat ninyong intindihin ang inyong mensahe. Sabi nga ni Steve, yung mensahe ni Paul, in-enjoy na nila yun. Yung mensahe ni Brother Branham, in-enjoy nila yun. Yes. Nag-enjoy si Brother Branham sa kanyang panahon. Pero yung mga tao nung tinanong, nagkaroon ng open question and answer, mga kapatid, nadismaya ang propeta. Alam mo, sabi niya, you, Branham Tabernacle, you didn't get it what I mean. Yes. At sabi niya, walang puwang sa mundong ito. It's nothing supposed to suggest. Wala kayong puwang na bagay sa mundong ito na makita ninyo ang ating gustong iparating sa inyo. Ang sabi niya, mamuhay na lang kayo isang mabuting Kristiyano. Right. Kaya, hindi mo masisig. Nagsabi si Brother Branham, say what the tape say and preach what the tapes preach. May mga tao naman doon, kung ano lang daw sinabi ng tape, doon lang may sasabihin nila. Kung ano pinit sa tape, nagkaroon ng tape ministry. Nag-misinterpret nila ang propeta, mga kapatid. Ano pagbabago? Hindi ninyo na ako naiintindihan. Go ye therefore baptize in Jesus' Nag-reveal ng seven seals. name. Nag-open question ng prophet. Ano ang tinanong? Padyama? Kung ano-ano ang tinatanong sa propeta. Yes. Pero ipinuksan niya ang seven seals. Gusto niya maintindihan ng mga tao. Pero ang anointing ay wala doon. Dahil ang seven seals is the open door for the third testament. Ngayon, maliwanag pa sa sikat ng araw, naintindihan natin ang lahat ng mga yun. Amen. 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 Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Shutting up the old dispensation and ushering in a new day and a new land. Title. The third testament, a new tabernacle was anointed on that day, and the spirit of Solomon came upon the new temple, hallelujah, that were dedicated to the Lord. The mighty golden eagle, Solomon's emblem, took his place and position. Nung magtayo si Solomon ng new temple, kinasiyahan ng Diyos. Pero that new temple will destroy. Can you say amen? Amen. And build another temple, which is the body of the Lord Jesus Christ. Pinitch ko lang dito yan na naalala ninyo. Build another temple, and sabi ng Lord, destroy this temple, and I will raise it up. Dumating si Paul, nag-build ng another temple, mga kapatid, knowing that your body is the temple of God. Amen. Amen. Dumating si Brother Branham, preaching another temple, another kingdom. Can you say amen? Yes. And here comes us. We are preaching another new temple. This is the new message. Ang aklat na ito ay huwag ninyong basahin kapag naghanap kayo ng litra por litra. Papatayin kayo ng aklat na ito. Mababasa ba dyan? Papatayin kayo. Buti pa nisara mo na lang. Makinig ka sa pastor. Pero kung magbasa ka dyan with your revelation, because the anointing of God is in you, maintindihan mo ang nakasulat. Sa Flex and Bias, part 17, doon nakafocus ang summary ni Brother doon sa tinatawag na evolving creation of time. Ayan, sabi ng prophet, huwag ninyong pag-usapan ang mga bagay na parating. Dahil minsan tatama kayo, minsan hindi. Ang pag-usapan ninyo ay ang mga bagay na nangyayari sa buhay ninyo sa presenteng panahon na ito. Amen.
Tayo mag-usap ngayon this day, January 6. 6 ba ngayon? 2013. Pag-usapan natin kung gaano kabuti ang Diyos. Amen. Thank you, Lord. Huwag niyo pag-usapan ng bukas. January 7, may mangyayari bukas at ang pangyayari bukas ay pag-uusapan natin. Kaya sabi ni Amen. Brother Don, hallelujah. Someone asked me about the 21 December. What is the end of the world? We will talk about it on December 22. Yes. Dahil alam niya, sa 21 matatapos ang pag-uusap, sa 22 pag-usapan natin ang nakaraan. Yes. And I am going to fellowship with you on 23. Amen. Hello? O, sabi niya sa ating mga kapatid, huwag ninyong pag-usapan ang darating na bukas. Pag-usapan ninyo. Can you say amen? Amen. Hallelujah. This is the golden eagle. Solomon's emblem took its place and position. Golden eagle. Hallelujah. Alam mo ang sabi ng prophet? Gold is a symbol of deity. Sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 1. Mga galak kayo na sa panahon na kayo ay nasa kalagitnaan ng matitinding pagsubok. Sapagkat kayo ay isang katulad ng isang ginto na dinadaan sa isang mainit na horno, na sa pagdaan niya ay lalo siyang kumikinang. Oh my God. Hallelujah. Magagalak pala tayo. Yung 2012, grabe po ang butas ng karayom na dinaan natin. Nagbuhos tayo ng pera sa mga hospital. Ano lang? Gusto kong withdrawin mga kapatid. Mapagawa ko na yung bag ko. Ang dami hong ibinuhos. Ang dami eksperyensya. Na kung tatanungin nyo kung gusto mo pa bang balikan, ayaw ko na. Tapos na ako may eksperyensya doon. Amen. Tama na ang isang eksperyensya. Another experience naman sa araw-araw. Tama? Hallelujah. Kaya mga balikan yung eksperyensya mo nung nakaraan eh. Ano ba? Pagpasok mo sa pinto, nauntog ka. Pabalik ka pa ba nun, lalabas ka, tapos pagbalik mo, untog mo ulit ulo mo. Huwag naman. Can you say praise the Lord? Lord. Lord. Gold is a symbol of deity. And this is the year of the golden anniversary. Amen. Pag pinag-usapan kayo natin gold, ano kaya ang nasa isip niyo? Pag narinig kayo ng gold upper, abangan kayo mamaya. Bakit ang gold? Napakahalagang bagay. Tama? Pag meron nga galing ng abroad, pag naka-gold mga kapatid, ilang carats lang yun. Pinakamataas na yung 18. Nakalagay dito. Pagdating sa Pilipinas, sinuhukan, nilalagay na sa bulsa. Sabi nung nakasakay sa aeroplano, narinig namin kwentong barbero. Pag nakarinig ito ng ginto, ito na lang itong rilo ko, binigay lang naman ito. Galing kang abroad, nakalabas yung kamay mo sa aeroplano. Paglapag, pag nandyan pa yung relo mo, hindi pa Pilipinas yun. Paglapag mga kapatid ng aeroplano at ang relo mo nawala na sa kamay mo, Pilipinas na daw yun. Ang sama ng imahe, ano? Ang sama ng imahe ng Pilipinas. Pero salamat ako'y naging Pilipino. Bakit? Ito ang Amen. kong lugar. Ang bayan ng silangan. Ito yung bayan kong sinilangan. Ang aking Panunumpa sa Watawa. Di ba? Pinins ng sa isip, sa salita, at sa gawa. Manumpa ka na bilang isang third coming at panumpaan mo ang iyong tungkulin bilang isang third coming. Amen? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Amen. Hindi lang sa salita. Hindi lang sa isip.
Dahil yung isip at salita, walang magawa yun kung walang aksyon. Amen. Kaya sabi ni Santiago, show me your faith without works so that I can show you Yes. my faith with works. Amen? Amen. Sa isip, manunumpa ako bilang isang third coming believers. Manunumpa sa watawat ng Pilipinas. Sa watawat ng third coming. Iniibig ko. Ngayon, bago na eh. Iba yung panunumpaan sa watawat na alam ko, yung old yun. Ngayon, nung marinig ko sa school, sabi ko parang iba na. Parang barok na. Mas maganda yung dati. Bang barok na ngayon eh. Barok na yung pagka, ganda kaya yung panunumpaan Aking sa lupang watawat sinilangan. sa high school pa tayo. Tsakong Ay, ang ganda kaya no. Islang. Tama? Alam pa rin yun? Ewan ko kung nakalimutan, panunumpa sa watawat. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkup at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapag-pakinarap. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng aking paralan. Tutuparin ko ang tungkulin bilang isang mamayang Pilipino. Diba? At paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na third coming sa isip, sa salita, at sa gawa. Amen. Praise the Lord. Bayang Okay, tapos na yung bayan mag-iliw. Marinig kayo ni Marcos, bigyan kayo ng ano. Ngayon, baluktot na kasi, iba na yung banatang makabahan nila yun. Hindi ko na gusto. Mas gusto ko pa yung dati. Marikina. Ngayon, baluktot, pangit. Marinig ko sila Kimi, banatang makabayan. Ang pangit. Balik niyo yung dati. Ganda. Kasi para kang nanumpa talaga eh. So dapat yan ang gawin natin bilang isang third coming believers. Can you say amen? Hallelujah. Golden anniversary. It was a great move of God from a dispensation of blood and sacrifice to a dispensation of deity and jubilee. Ano daw yung second veil? Yun daw yung second veil. Mga kapatid, it is the dispensation of blood and sacrifice. Amen. Grabe ang sakripisyo doon. Grabe ang pagtulong ng dugo. Hallelujah. Pero pagdating dito sa dispensation na ito, ang sabi ng Bible, this is the dispensation, ito yung panahon ng deity and jubilee. Ano yung deity? Pagka-Diyos. Amen. This is the dispensation of jubilee. Celebration. This is the celebration of Melchizedek. Hello. Amen. Let's rejoice and be glad, sabi ng Revelation 19. Rejoice and be glad, for the marriage supper of the Lamb is come. And make herself, the bride makes herself ready. Rejoice and be glad. Hallelujah. This is the year, this is the day, this is the dispensation of, hallelujah, deity and jubilee. This is the year of the great jubilee, which is the jubilee of jubilees. Alam niyo ba ano ang jubilee? Alam niyo kapag meron akong negosyo, pag tayo akong negosyo, pangalanan ko jubilee. Hindi Jollibee. Meron na eh. Jubilee. Bahala na kung ano yung pagkain ko ron, basta ang pagkain doon masasarap. Nasa panahon kakain sila, mag-jubilee sila.
Hello? Jojoy ka? Jojoy kayo? Huwag yun. Jollibee. Be happier. This is the year of Jubilee of Jubilees. Ibig sabihin, marami ng Jubilee nangyayari, but this is the golden Jubilee. Jubilee of all Jubilees. A Jubilee, ang sabi ng prophet, a Jubilee is a 7 years. Okay? Sa kustumbre po ng mga Jew, 6 years po sila mga kapatid. Magtatrabaho. Work. Aanihin nila, sasakahin nila ang lupa. Mangungutang sila. Ganyan ang kustumbre nila. Maganda kustumbre nila. Mangutang ka dito sa 6 years. Dahil pagdating ng ikipatong taon, pang 7 years, tinawag nilang Jubilee yun. Nang ibig sabihin, ang lupa ay wag ka nang magtrabaho. Ang lupa ay wag mong sakahin. At ang lahat ng iyong utang, bayad na. Ganda yan eh. Hindi ng kanilang kaugalian. Yan ang tawag ng Jubilee. It's a 7 years and 7 Jubilees are 49 years. Pamating na may spelling yan, Ibig Julie. sabihin, 7 Jubilees are 49 years. The 50th year put us into the great Jubilee. Naintindihan nyo? Where every person born, every person that's slave, poor, indentured, or otherwise, sabi niya, has the liberty to go free. Pagdating ng Jubilees of Jubilees, ikaw ba ay bilanggo? Ikaw ba ay alipin? Hallelujah! Ikaw ba ay natali? O ikaw ba ay nakakulong? Sabi niya, that is the time that you are liberty to go free. Yes. Amen. This is our freedom. Dapat hindi na tayo nakakulong sa kawalan. Sipain nyo na sa loob ng inyong mga tahanan ng kawalan. That's right. Amen. Amen. Ayoko mag-celebrate ng Jubilee year na itong year 2010 na umiiyak. Yes. Yes. Tapos na ang pag-iyak ko ng 2012. Ang pag-iyak ay nagtatagal sa magdamag. Ngunit pagdating sa umaga, ang sabi ni David, wala ay dumarating Amen. sa umaga. Ayoko, sabi ko, Lord, prayer ko, nagbukas kami mga kapatid. Alam nyo, first time nangyari sa bahay. Itong 2013. Sayang, hindi kayo nakarating. First time doon na bago pumatak ang alas 12, nag-awitan kami mga kapatid. Yes. Talagang nag-awitan kami. Tumayo na lang si Brother Robert doon, nakijoin na lang doon. Pagkatapos ng awitan, lumabas kami mga kapatid, sinalubong namin. Nagdala kami sa Lord, nagpasalamat sa Panginoon. Eksakto alas 12. Pagkatapos ng alas 12, balik na naman kami ron, awitan. Alam niyo, may symbolikal yun. Doong nakatawid sila Moses doon sa Red Sea, mga kapatid. Praise God. Bago sila tumawid sa Red Sea, hallelujah, dito sa kabilang dako, nag-aawitan sila. Umiiyak si Moses dito. Tama. Dahil hinahabol siya ng mga sundalo ni Paraon. Umiiyak siya dito. Pero pagtawid niya mga kapatid, praise God, umiiyak pa rin siya dito. Pero umiiyak na, hindi nalungkot. Amen. Hindi natakot, kundi galak na. Amen. Sabi ko lang, sasalubungin ko ang 2013 ng luha ng kagalakan, hindi luha ng kalungkutan. Umiyak ako ng 2012, Lord. Ayoko nang balikan ang pangyayari sa 2012. Hindi na ako iyak ng lungkot. Iiyak ako ng may galak sa 2013. Sasalubungin ko mga Panginoon ang 2013 sapagkat dineclare ng iyong propeta dahil ito ang sinabi mo sa propeta mo that this is the year of Jubilee. Lord, haharapin namin ang year na ito na may galak sa amin. Amen. Glory to God. Blessings will come to us, Lord. Amen. Blessings will come to us. Hallelujah. Hindi na ako ngayon, Panginoon, poor. Hindi na ako slave. Haharapin namin ang taon na ito. Kung naroon kayo sa meeting kahapon, hindi po aksidente yan. Naniniwala kami. Hindi yan isang pagkakataon, no.
Isang plano yan ng Lord. Amen. Na may mangyayari sa 2013 na ito. And I have my faith in my heart. With all my heart, I have faith. Mga kapatid. Hayaan mo ang namumblema sa atin. Mamatay sila sa problema dahil sila mismo ang mai-stress dahil sa atin. Alam mo yung taong namumblema, nai-stress kaya yan? Yes. Alam mo, ang stress, number 1 na nagdadala ng sakit sa tao. Exactly. Hallelujah! Kaya pag nag-stress ka, anong lumalabas? Cancer, hypertension. Ang dami mong lumalabas na sakit, mga kapatid, sa buhay ng isang tao kapag stress. Tama? Tama po. Hayaan mo silang magkasakit. Para mawala yung kanilang sakit, join kayo sa amin. That's right. Yung gusto nyo magkasakit, huwag kayong mag-join sa amin. That's right. Can you say amen? Yan yung bagay na gusto natin iparating. Bakit sila na problema sa atin? Yung isang taong kausap mo, paano na lang ang pamilya mo? Paano yung pagbayad mo sa Meralco? Paano yung pagbayad mo sa telepono? Pagbayad sa internet? Pagbayad sa tubig? Sabi ko, bakit ka naman problema sa akin? Sabi ko, ano ba ang trabaho mo? Sabi ko, nagtatrabaho ako sa Diyos. Pastor ako eh. Mananampalataya ako, magtatrabaho ako sa Diyos. Wala kang sahod? Wala. Wala kang sahod sa pagiging pastor mo? Wala niya. Kulit mo. Ano na lang? Sabi ko, alam mo Brad, matagal na akong naging pastor. At kailanman hindi ako namumblema sa lahat ng binabanggit mong bayarin. That's right. Dahil alam ko, sa panahon na magbabayad ako, binibigyan ako ng Diyos. Amen. Ito pambayad mo, Pastor. Hindi ako pumunta doon sa counter ng Meralco at sabihin, darating yung Diyos ko, babayaran ka mamaya, ito ang bill ko. Makasampal sa'yo yung bill. Sabihin mo sa Diyos mo, pagdating niya na lang dito, dalhin niya ang bill na yan, at saka siya magbayad. Can you say amen? Oh. Praise God. Pero alam ko, sabi ko nga, Brad, alam ko, sabi ko, sa panahon na pupunta ako ng Meralco, sa panahon na pupunta ako ng Manila Water, sa panahon na pupunta ako ng pagbayad ng ganito, sa panahon na magbibigay ako sa mga anak ko, sa kanilang matrikula, sa kanilang mga baon, sa lahat-lahat, sa panahon na kakain kami. Sabi nga ni Nico kanina, sometimes ang aming ulam, may pangsakit sa puso, may pangpalungkot sa puso, may pangpasaya sa puso. Dalawang araw, tatlong araw na maalat ang ulam mo. Tuyo mga kapatid, nalulungkot na ang puso mo doon. Kailangan na ng magpasaya yun. Kailangan na ng pritong manok yun. Can you share it? Oh. Pero salamat sa Lord. Hayaan ninyo, this year, 2013. Amen. I believe that mga kapatid. Amen. Nandun kayo sa aming meeting kahapon, nalulula kayo. Basta, ano, Pero alam ko, ang mananampalita, hindi naman nalulula. oo Kaya na alam nga. ko, Lord, sabi ko, pag pinagpala mo kami, alam namin kung saan namin dadalhin yung pera. Alam namin kung paano namin gagastusin. Ang puso namin, this is for the ministry, Lord. This is for the ministry. Amen. Hindi kami maghanap buhay, hindi kami magnegosyo, hindi kami papayaman para ipakita sa mga denomination. Ito na kami mga tagdang, ito ang sasabihin nyo. Mga naka-fortuner kami. Hindi po ganun. Amen? Ang purpose natin ang desire ng puso namin, ang sabi alam mo ang desire ni David? Lord, nakatira ako sa mansion. Ikaw ay nakatira sa isang tent. Gusto kong ipagawa ka ng isang bahay na titirhan mo. Yung puso niya is for the ministry, Lord. Amen? Amen. Yun yung desire ni David. Sabi ko sa puso ng mga pastor, Lord, gagawin namin to for the ministry. Amen. Para to sa gawain mo, Panginoon. And let this jubilee year, hindi kami iiyak sa lungkot. Dahil walang jubilee na nag-iiyakan sa lungkot. Tama? Amen. Alam ko ang jubilee, gagalakan ang sabi ng propeta dito. Tuloy ko ang basa, ang sabi niya dito. Mga kapatid, it is the season, ito daw yung panahon of freedom, kalayaan.
And it gave people the right to leave the slave master and be free of all bondage and debts in their lives. Ha? Ito daw yung panahon ng kalayaan na ibinibigay ng Diyos sa tao upang magkaroon ng tunay na bumubuhay at iwanan mga kapatid ang pagkabilanggo sa kanyang kaisipan doon sa master ng kanyang human spirit. Hallelujah! At siya ay aalis at mamuhay na may kalayaan. Hallelujah! Galing doon sa pagkautang, galing doon sa pagka-slave, so galing doon sa pagkaalipin. Hallelujah! At siya mamumuhay na may kagalakan. Yeah. Sabi ng puso, pinaniwalaan ko ang bawat sinasabi ng propeta. Sabi niya, we know there is only one message that holds such a revelation for a person. If they will accept the pardon and go free. It is the revelation of the Son of David ministry. Itong mensahe na ito ang siyang kikilos sa atin. The Exodus by revelation into the land of the Third Testament. When the great Jubilee came, makinig kayo, when the great Jubilee came, every trumpet in Israel sounded from the tops of buildings. Bakit kailangan sa top of buildings is-sound ang trumpet? Dahil pag nasa taas ang sound, naririnig po ng lahat. Napansin niyo ba doon sa ating camp meeting? Mataas na yung stage, pero yung sound system, itinaas pa. Hindi po aksidente yun. Alam ko mga specialist na yung mga nag-manage doon. Pero bakit itinaas pa yun? May simulitan yun, mga kapatid. Hindi yun basta nilagay lang ng gano'n. Pero yung mga kritiko, sasabihin nyo, ang taas na nga ng stage, itataas pa yung speaker, hindi na tuloy marinig. Kritiko ka. Pero kung nangbasit ka sa paligid, maintindihan mo kung bakit. Kung ang mensahe nag-manifest sa'yo, maintindihan mo kung bakit itinaas yun. Amen. Ha? Last camp meeting ng 2012 yun. Facing into the day of Jubilee. Amen. Kailangan ang sounding ng trumpet ay nasa top ng buildings. Nasa taas. Hindi pwedeng sa baba. Eh kung inilagay namin sa baba mo yun, marinig kaya sa likod yun? Makakarating, pero hindi ganun kalakas. Kasi pag nasa top ka, mga kapatid, nasa high place ka, mga kapatid, kahit ang paningin mo, malawak. Tingnan mo yung mga tao na nasa ilalim, nasa baba. Diba? Diba? Patotoo ni sister, na-stuck. Nakakulong na lang eh. Kaya walang ibang nakita. Puro mali, puro kahinaan, puro kawalan, puro discouragement. Ngayon, pero mo sabihin sa akin, bakit hindi pa ako huminto? Sino magpapahinto sa akin? Pag huminto na ang puso ko, saka lang ako hihinto. Intindihan nyo? Amen. Sabihin, bakit kapag kaya hindi ko sila huminto? Bakit? Bakit ako hihinto? Dahil umalis na mga kapatid. Si Jesus Christ ba huminto sa ministry niya? Lumagalisan ang mga followers niya, 15,000, 20,000? Huminto ba si Jesus Christ nung umalis ang 70 disciples? Tinanong pa niya ang 12, kayo ba? Iwanan niyo ako? Dahil kayo, iniwan niyo ako, huminto kayo. Magpapatuloy ako, gawin ko ang kalooban ng Ama. Amen. Tingnan mo si Joshua, mga kapatid. Pagpasok nila doon sa land of promise, nag-declare si Joshua, paglingkuran ninyo ang sino mang gusto ninyong paglingkuran. Yes, yes. But as for me and my house, Amen. we will serve the Lord. Amen. Minto kayo, gusto nyo minto. Lumayas kayo. Pero but as for me and my house, in this 2013, I will serve Amen. the Lord. Praise God. Ganyan ang tao nakakakilala sa kanyang sarili. Pero pag denomination ako, kahit hindi man nasabihin ito, layasan ko na kayo. Yung mga tao na yan, mga denomination, nag-aabang lang ng kanilang support, nag-aabang lang ng tithes, nag-aabang lang ng offering. Pag nawalan yan, iiwan kayo. Sabi ng Panginoon, ang pastor na binabayaran
Pag dumating ang mga leon at lobo, iiwan nila ang mga tupa. Amen. Ang dami na kayang pastor nang iiwan sa tupa dahil nawalan ng support. Right. May mga tao kaming kinakausap sa mensahe ito. Ang sagot sa akin, ano bang meron dyan? May support ba yan? Sabi ko, huwag ka nang magtanong ulit. Masaktan ka lang sa sagot ko. Isang kaklase ko sa Bible School, nagkita kami doon sa may river banks. Oh, kumusta na? Mabuti. Di ba yun yung Ikaw? natin? Ito. Sabi niya sa akin, ito. Tama ba? Saan ka papasok ngayon? Basta pa isa. Password nila yun. Andun ka pa rin. Oo naman. Bakit ikaw? Hindi makasagot ng diretso. May anong posisyon mo? Ako? Presidente na ako ngayon. Ikaw? Hindi makasagot sa akin. Bakit ano bang meron dyan? Sabi ko, Brad, pananampalataya meron dito. Yes. Yung sunod mong tanong, huwag mo nang ituloy. Alam ko na ang tanong mo. Suporta. Wala pong suporta dito. Dahil si Jesus Christ nung magministeryo, walang support galing sa iba. Amen. Amen? Hindi siya tumanggap ng support. Si Brother Branham nung magpasimula sa ministry, hallelujah, yung kanya, kung babasahin mo ang kanyang, yung libro niya, anong tawag noon, yung kanyang Amerikana na kupas na. Oh, binigyan siya ng isang mayaman ng 1 million. Pagtanggap niya, nasa cheque mga sinabi ng Holy Ghost, balik mo yan. Ibalik. Sa kanyang panahon, yung 1 million na yun, napakalaking halaga yun. Yes. Ibinalik ng propeta. Sabi ng Holy Ghost, ibalik ko sa iyo dahil mayroong kondisyon dyan. Amen? Bigyan namin ng support. May sabi ko sa kanya, huwag ka nang magtanong. Kung pera ang hanap mo, magtrabaho ka na lang. Amen? Oh. Yun ang tama. Kaya hindi ako pinarating ng Lord dito, dinala sabay dahil sa pangalan ng organisasyon. Yes. Sabi ni David, ako pumarito sa pangalan ng Panginoon. Amen. Ikaw pumarito dahil sa iyong palangga, sa iyong espada, sa iyong hari. Ngunit ako'y pumarito sa pangalan ng Panginoon. Anong dala? Bato. Amen. Anong symbols ng bato? Revelation. Amen. Amen. Amen? Hallelujah. Purihin ang Diyos. Palagpakan natin natin Panginoon. It is the revelation of the Son of David ministry. The Exodus by revelation into the land of the Dark Testament with the great jubilee. Every trumpet is in Israel sounded from the tops of buildings across the lands. All the city's walls and from the utmost outpost. Every sounding trumpet had the same message. Hallelujah. Ano ba ang message ng trumpet mo ngayon? Kailangan mo nang patulugin ang trumpeta mo. Kung mayroong natutuwa ang Sidyon, may mga taong hindi matuwa. Amen. Sasabihin, sintonado yung mga trumpeta nyo. Sa pandinig mo lang yun. Amen. Dahil hindi mo gusto. Pero ang trumpeta namin para doon sa mga cloud people, napakagandang pakinggan. Amen. Hallelujah. It is the grand jubilee, the great jubilee, and you are. I am free now. Hallelujah. Praise God. Ano pa sabi ng prophet? Loved ones, search and found one another. Kung meron kayong mga loved ones, doon sa tahanan, doon sa mga kapag-anak, doon sa mga sa loved ones mo, doon ka magpasimula. Alam niyo, nung dumating ang Panginoon, tingnan ninyo ang household ng Lord. Halos lahat ng kapatid niya, sumusunod sa kanya. Disipulo pa yung iba. Can you say amen? Amen. Loved ones, unahin mo. Search one another. And found one another. Families, reunited. Amen. You know who is my true family?
if you are my true family, magre-reunite tayo. Amen. Yes. This is the time of reuniting of the family. Amen. Yung hindi talaga natin pamilya, hindi na yun babalik dito kailanman. Alam niyo, sabi ko nga kay Sister Glenn, nung dumating si Brother Ariel dito, tinreat niya ako bilang pastor niya, minahal niya ako bilang pastor niya, kinilala niya ako bilang pastor niya, hanggang sa pagbalik niya sa abroad, kinilala pa rin niya ako ng pastor niya, inalagaan niya ako bilang pastor niya, minahal niya ako bilang pastor niya, pero may mga dumating dito, sumimot lang sa bahay, huminga lang sa loob ng bahay, then parang bulang. Sabi ko, itong mga taong ito, pag pumunta ng abroad, pagpadala sa akin ng tithes, direkta kong sinasabi sa inyo, ibabalik ko sa inyo yung mga tithes nyo. Dahil hindi ako karapat-dapat kumain ng inyong mga 10 bahagi. Ibigay ninyo doon sa taong gusto ninyo. Dahil kapag hindi ka coming believer, kumakain ako ng isang sumpa kapag kinain ko yan. Amen. Naintindihan niyo? Amen. Kakainin ko yan. Masarap ang pagkain ko. Dahil sinabi ng Biblia, ang isang believer kay magbigay ng kanyang katuparan, ng kanyang pagsunod at katapatan sa Panginoon. Pagtanggap ko yan, bibili ako ng pagkain. Pag kinain ko yan, masarap akong kakain dahil kumakain ako ng isang pagpapala at biyaya ko ng Diyos. Dahil sa tuwing kinakain ko yan, yung blessings na pinadala sa iyo, tuloy-tuloy yan mga kapatid. Yes. Amen. Pero pag hindi ka third coming, kakain ako ng sumpa. Ayoko maging bahagi sa sumpa ninyo. Hindi, babalik ko. Sabi ko kasi sila, pag yung mga kapatid na hindi nagsisimba na dito sa third coming, nandito, pag bumalik ng abroad yan, at sasabihin, Pastor, nagpadala ko ng tithes, suluhin mo na yung tithes mo, brad. Ibalik ko sa iyo. Hindi ako nag-a-after sa tithes. Ang ina-after ko yung pagsunod mo sa Panginoon. Yung pagiging tapat mo sa mensahe mo. Third coming pastor ako, kakain ako ng isang taong hindi mananampalataya sa third coming na ito? No. Ano na sasabihin ng Diyos sa akin? Are you with me? Amen. Praise God. Dinadalhan kami ng bigas sa bahay. Kung hindi ko nalaman na galing kay Brother Toby yun, babalik ko yun. Totoo, masaktan na sila kung masaktan. Hipokrito. Hindi ako hipokrito. Gusto ko lang maging totoo. Dahil kahit pa paano kumakain pa ako. Nagano ako ng bigas. Pagdating ng bigas sa bahay, kung ano na sasabihin mo sa akin, malunok ko pa ba kaya yan? Baka ba... Marinig mo yung sasabihin niya. Hello? Are you with me? Salamat mga kapatid kung nagbigay kayo sa akin. Ay, may sarap po kayong kinain. Ang sarap. Kasama ng mga pastor. Ang sarap na sarap kami kumain. Pero wala ka bang iniisip? Ito, blessings ng Lord to mula sa kapatid. Pag-pray noon mga kapatid, Lord, pagpalain mo pa ang nagpadala nito. Pagpalain mo ang nagbigay nito. Amen. Hallelujah! Hindi tuloy-tuloy ang pagpapala. Lalo na itong year na ito. Amen? Hallelujah! Sabihin mo lang, kung galing talaga sa kanila yan. Meron pa namang, kunti-kunti pa lang naman ang bawas mo. Pwede ko pang ibalik. Brother Toby, sabihin mo lang sa akin. Mahirap na. Baka tingin sa atin, eh, binibigyan ng bigas, wala na talagang makain. No, my Lord. Kailanman niyo ako pinabayaan ng Panginoon ko. Sabi ng Bible, hindi kailanman pahintulutan ng Diyos na ang kanyang anak ay mawalimos sa gitna ng kalsada. Praise the Lord. Hindi niya pahintulutan yan. Magpadala ka ng bigas, yung mga dating kilala, magpadala, padala niyo yung bigas, ako lang si Pastor, dahil nag-hikaos na, my God. Huwag niyo po ako padala, dahil kumakain pa naman ako sa Jollibee. Nakakabili pa ako ng magandang baro. Bago pa naman sapatos ko. May mga bargain pa naman eh. Can you say amen? Sa tingin mo pababayaan ka ng Diyos? No! Hindi pera-pera natin dito. Hindi awa ang kailangan ko. Pagsunod. Hindi sakripisyo ang gusto ko. Pagsunod.
Can you say amen? Can you say amen? Amen. Hallelujah. Families reunited to make a new start. This 2013, itong pamilyang ito, let us start. As Amen. new start. Amen. Sama ko sila Brother Algin, sama natin sila Brother Balik tayo Mike, ng start. Brother Ariel. Balik tayo ng start. Wala na. Ano babanggitin ko kayo, hindi kayo nagsisimba? Amen. Tama ba ako? I'm sorry masasaktan man sila sa sinasabi ko. Hindi, Sasabi Mama. lang ako ng totoo mga kapatid. Ng pamilya ko ay ito. Ito. Kung may mga pamilya kayo, umpisahan nyo lang sila. Kaya kung makinig sila, okay lang. Pag hindi, okay lang din. Amen. Hindi naman pilitan ng mensahe. Basta sila nyo. Bigay nyo yung bahagi ng salita ng Diyos sa kanila. Pag may tanong, alam mo, gusto ko ba yung taong nagtatanong? Right. Dahil ang nawawala, kailangan magtanong. Amen. Naliligaw ka ba ng landas? Magtanong ka para makita mo ang daan pa uwi. Amen. Amen? Amen. Pero yung mga tao hindi nagtatanong, ay, naku po, mga kapatid, mahirap yun. Third coming, ano ba yun? Okay, third coming na rin ako. Sino ang pastor mo? Pastor Lloyd? Sige, si Pastor Lloyd na lang din ang pastor ko. Huwag na po. Ngayon isang araw, iiwan mo ako. Iiwan mo minsan. Pero yung taong nagtatanong, tinan mo si Nicodemus. Nagtanong siya sa Lord. Sa puso pa lang niya nagtanong. Ang tanong niya sa puso niya, hindi naman siya nagtanong diretso sa Panginoon. Tinawag lang niya, Rabbi. Pero ang puso niya nagtanong, paano ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? Paano ako makakapasok sa kanya ng langit? Yung nagtanong ng puso niya. Direkta kagad ng Panginoon sa kanya. Kasi may tanong siya. Dapat magtanong. Amen? Amen. Anong third coming? Ano ba yung third coming? Ipapaluhanan ko sa iyo. Ano ang third coming? Hindi yan akyat baba ng Diyos. Amen. First coming, baba, akyat. Second coming, baba, akyat. Third coming, baba, ginawa mong tao ang Diyos. There is only one form of eternal, and that is God. Amen. Amen? Amen. Yung Diyos na yun, nasaan ngayon? Amen. Praise the Lord. Umalis ba yun? No. Never. There is only one perfect coming of the Lord, and that is the garden of Eden. Amen. Descend from heaven. Descendants until now ang coming ng Lord. Kung maintindihan mo ang coming ng Lord. Amen. Natin na po ako matapos, huwag kayo mag-alala mga kapatid. Sabi dito, families reunited to make a new start. Mother and fathers, sons and daughters, husband and wives were united under the unification and freedom of this great trumpet. It is our message, and this is the year, the 50th year, the year of Jubilee 2013. Celebrate your message. Let freedom ring. We are the third testament of the Lord in the earth, and it is our great trumpet to sound. Enjoy your family. Kahit kunti tayo. Amen. Enjoy your family. Amen. Kayo maghanap ng marami at malaki. Amen. Dahil kapag sabi ko nga, kung rehilihiyon na lang naman, dahil kasi Fernando, sabi nung pasero niya, sabi daw, huwag na kayong palipat-lipat ng reliyon. Tingnan niyo si Pacquiao, lipat ng reliyon, natalo, bumagsak pa. Kakalat ito. Sabi ko, kung relihiyon ang pag-uusapan, hindi ako aalis sa relihiyon pinanggalingan ko. Dahil malaki na po ang United Pentecostal, malaking organisasyon, malaking relihiyon. Safe ako doon. Hindi man ako binigyan ng lisensya dito. District Board lang ng Pilipinas, hindi naman nila hawak. Dito lang sa Maynila yon. Nung malaman ng ate ko at pinsan ko sa Mindanao, punta ka rito, kahit hindi ka mag-apply sa district, magkakaroon ka ng lisensya. Balik ka na lang dyan pag may lisensya. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Amen. Amen? Akala nila hindi ako binigyan dito at hindi na ako bibigyan. Mali po sila roon. Yes. Kung ginamit ko ang aking utak, ay naku po. Ayoko nang magyabang dahil marami pa akong kamag-anak dyan. Mga opisya.
Sinabi lang nila yun dahil limitado naman lang nakita Pastor Lloyd na nasa paisa. Hello? Amen. Pero ang sinusunod ko ay ang kalooban ng Diyos. Amen. Sabi ko sa mga kamag-anak ko ron, marami akong i-consider pag ginawa ko yan. Ang gusto ko lang makita kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay. Amen. Sabi ng Lord, stay where you are, son. I will use you in that place. I will send you, my son. Amen. Pag pinadala kita dyan, hindi dahil sa pangalan ng isang organisasyon, pinadala kita dahil yun ang kalooban ko. Okay, Right. my mission in this place is to take and to bring the cloud people back to its original condition. Kaya ang mission ko dito, hanapin ko lang yung mga cloud people na nakakalat dito. Hanapin ko yung marami pa dyan. Yes. Alam mo ang maganda natin gawin? Sound your trumpet. Celebrate your message. Let freedom be ring. We are the third testament of the Lord in the earth, and it is our great trumpet to sound. Enjoy your family, the royal seed of Abraham. Amen. Hindi yung pamilya. Sabi ko nga, birthday ni Joanne, pumunta ka. Geography ka. Nag-real, kita-kita marong baon. Alam niyo yung mga anak ko, laban ng Nico? Masakit bang pakinggan? Ayaw nilang pumunta sa reunion ng kanilang mga kamag-anak. Ang tanong sa akin ng mga anak ko, anong gawin namin doon? Malalam naman nila doon. Hanggaan, ayabangan. Anong gagawin namin doon? Sabi ni Nico, ayaw dito. Sabi ko, magpakita ka. Pumunta ka, kahit sandali lang. Pakita tayo ron. Sandali lang tayo. Consider lang natin sila. Family. Pero alam ninyo kung sino ang tunay nating pamilya. That is the royal seed of Abraham. Yung pamilya ng Diyos. Alam niyo yung pamilya ng Diyos? Yun yung pamilya ng Diyos na hindi nangiiwan. Tama? Amen. From 2007 to 2012, wala akong natanggap ni kahit 5 duling doon sa manggahan kong 8 puno na nasa probinsya. Pero mahal 2007 until 2012, ilang years yun? 8, 9, 10, 11, 5 years. Ni 5 duling, ni isang pirasong bubot na mangga, walang nakarating sa bahay. Pero pagpasok ng 2013, ang sabi ni Jesus Christ, ako ang mamahala sa ubasan na ibinigay sa akin ng Diyos. Walang sino bang hahawak niyan at walang sino bang pipitas ng puno ng bunga ng mangga na ibinigay ng Diyos sa akin. Ang sino man, susumpain ng Diyos. Sabi sa aking kapatid, ngayon, sabi niya, meron ako nakausap, kakausapin ka. Sigurado na po ang iyong share, Pastor. Kapatid ko, sabi sa akin, sigurado na ang share mo. Sa May, mag-spray na kami January, ngayong January 28. Sa May, mag-harvest ka na. Uwi ka dito, punta ka dito, kunin mo ang bahagi ng para sa Yes. Amen. jubilee. Kaya ipinangako ko sa Diyos, ang unang bahagi na matatanggap ko sa prutas na ibinigay ng Diyos sa akin, ipapakain ko sa mga anak at pamilya ng Diyos. Amen. Sinabi ko talaga yan sa Panginoon. Kaya yung unang bunga na matatanggap ko, magkano man yun? Mag-family reunion tayo. Oo, mag-outing tayo. Sinasabi ko sa inyo kung magkano man yun. Ibahagi natin sa Diyos yung para sa inyo. The first fruits, naintindihan niyo yun? Hello? Yung unang bunga ng inyong hanap buhay, bigay ninyo sa Lord. Meron akong kilala na isang tao, unang sweldo niya, binigay niya sa akin. Tuwa ako. Pero ang nakakalungkot, ngayon, hindi mo na mahagilap sa gawain. Hanggang doon lang ba siya? Kung hanggang doon lang siya, salamat na naging bahagi ka sa aming kapatid. Pero hindi kami pwedeng humintok gaya ng ginagawa ninyo. Hindi ako nakadesign para humintok. Nakadesign ako para magpatuloy. Palapakan natin. Kumain kayo lahat. Hallelujah.